tradisyonal na kasuotan sa pagdiriwang ng buwan ng wika? Buwan ng wika? Pilipinyana. Okay muna, ang kasuotan ng mga kababaihan. At barong Tagalog naman para sa mga kalalakihan. Alam niyo ba kung sino ang ama ng Katipunan? Ha? Sino? Edwin! Andres! Bonifacio! Alam nyo rin ba, ang Pilipinas ay tahanan sa may kumulang 134 na mga wika? Tandaan! Ngayon, tatalakayin natin ang... Ang wikang katutubo ay tumutukoy sa isang wika na ginagamit ng isang partikular na pangkat ng mga tao bilang kanilang pangunahing wika mula pa noong sinaunang panahon. Ngayon, atin namang tuklasin ang kalagayan ng wikang katutubo para sa edukasyong pambansa. Ugadians, handa na ba kayo? Arat na! Bilang panimula, nangalap kami ng mga impormasyon sa mga Ugadians patungkol sa kanilang mga katutubong wika. Ako po si Rojane Mamory ng Grade 10 Modesty. At ako po si Cheyenne Faith Talamayan na ngayon pa nasa Baitang 10. Si Carl Joseph Consorte. Marian Agustin from Grade 7 Wisdom. Ako po si Jen P. Bawit ng Grade 9 Patient. Christine G. Tapat po sa Grade 9 din. Carlo Corpus, Grade 12 ICT. Ibanag po. Ibanag din po. Yogad. Yogad po. Yogad po. Yogad. Ilocano po. Opo. Oo po. Aw. Everyday. Opo. Medyo. Opo. Opo. Nagagamit po namin ang salitang ibanag sa tuwing may activity po kami. Mas nagkakaintindihan po kaming dalawa. Maraming salamat. Halimbawa po kapag nagdi-discuss po yung teacher namin ng yogad, mas naiintindihan po namin ang kanyang sinasabi. Napakahalaga ng wikang yogad. Paano nga ba ito makakatulong sa akin? Well, halimbawa dito sa paaralang ugad, madaming yung wika is yogad. So, tinutulungan niya ako na makipag-communicate sa ibang tao tulad ng teacher and kapwa ko estudyante. Yun lang. Mahalaga ito para makapag-komunikasyon ng mabuti sa mga kapwa estudyante. Nakakatulong ito kasi kapag Ilocano din yung teacher mo, magkakaunawan kayo sa mga explanation, ganun. So, nakakatulong siya para mas lumago pa ang wikang yogad, hindi lamang dito sa Ugad High School, kundi sa buong Ethiopia. Pagbati, Rardens! Ako si Joshua. At ako naman si Leah. Sa panayam na aming isinagawa, malalaman na para sa mga Ugadians, ang paggamit ng katutubong wika ay napakalaking tulong. Hindi lamang sa pag-aaral, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng kanilang kultura, pagkakakilanlan at koneksyon sa isa't isa. Mabuhay, Rodents! Para sa mas malawak na pag-unawa, Sa kalagayan ng katutubong wika, Sa pambansang edukasyon, narito ang ilang kaganapan na siyang magpapatunay. Ang paggamit ng katutubong wika sa pagtuturo. Baka may magsabi, ma'am, kulay pink. Tumugungan. Okay? It's not color pink, it's just an illustration. Kahit anong nasa paligid, yung puto ng katabi mo, sinod na puto na. Girls, okay? That is considered a matter. Base sa aking obserbasyon,
Sa tuwing gumagamit ako ng katutubong wika at wikang Filipino, mas naiintindihan ako ng aking mga estudyante. Magkakaiba ang level ng mga kaisipan ng mga bata, kaya't napakalaking tulong ang paggamit ng ating sarili at nakagisnang wika upang maipaabot at maipaintindi ang kanilang mga dapat matutunan at matapos ang lahat ng kanilang mga gawain. Kahalagahan ng katutubong wika para sa interaksyon. Ako nga pala si Princess Lata Coba. At ako si Erica Bulan. Kami ay Ibanag. Opo, syempre. Nagkakaroon po kami ng pag-uusap po na hindi alam ng iba. Mas na-enjoy po namin ang pag ginagamit po namin yung salitang Ibanag. Nakatuloy rin po kami nagagawin yung wika ko para yun yung maging parang yun yung natatangin na wika. At saka makakatulong din yun sa inyo gaya na lang sa school. Halimbawa, Ibanag, ang dami mong may kaklase kang Ibanag, gano'n, nagagamit nyo din siya sa pag-uusap or kaya teacher, may Ibanag din na teacher, pwede mo siyang kausapin sa Ibanag. Kahalagahan ng katutubong wika sa pagpapanatili ng kultura sa paaralan. Kung nasabi mo ano, nagkapuno ko doon. Dapat mo na din natin yung ayusin sa lalaki. Magandang hapon. Ako po si Maria Roxy C. Agustin. Guro po sa Asignaturang Filipino. Tinuturuan ko po ang mga nasa ika-9 na baitang. Okay. Balikan lang po natin yung katanungan nyo kanina. So, tinatanong nyo po sa akin ay, ano nga ba yung maitutulong ng katutubong wika sa pag-unlad ng edukasyon? Unang-una pong pumasok sa aking isipan ay nakakatulong po ito sa mas epektibong komunikasyon ng bawat isa, lalo sa pagitan ng guro at ng estudyante. Kasi bakit? Kasi dahil sa katutubong wika na ito, kapag may nalalaman o may alam po yung guro sa wikang katutubo ng kanyang mga mag-aaral, nakakatulong din ito para mas mailabas namin bilang guro yung sa loobin ng mga bata sa wikang mas komportable silang gamitin. At ganoon na rin mas malaman yung kultura nila, yung mga tradisyon nila. Katulad nga po nung nagdaang araw, may nagkaroon ng presentasyon ng dula-dulaan ng ika-9 na baitang. So lahat po ng nasa ika-9 na baitang ay lumahok po dito. At dun po sa script nila ng dula-dulaan, nakafocus po yun sa kultura ng yogat. At alam nyo nga po, nakakatuwa kasi sa pamamagitan ng mga activity na ito, muling na ibabalik para hindi naman maglaho yung kultura ng yogad. Kasi sa pamamagitan nito, pag ibinabalik natin, mas natututunang mahalin ng mga mag-aaral, ng mga estudyante, yung sarili nilang kultura, lalong-lalo na syempre yung wika nila. Ayun po, salamat. Ang paggamit ng katutubong wika sa pagtuturo ay may malaking papel sa pag-unlad ng pambansang edukasyon. Ang paggamit ng katutubong wika ay nagpapabilis ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga aralin, nagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga mag-aaral at guro, at nagpapanatili ng kultura sa paaralan. Teka lang. Okay na ba? Hindi na yan. Mabalot! Akiyaman! Magbalo! Taos puso kami nagpapasalamat sa inyong pagsama sa isang makabuluhang paglalakbay sa mundo ng mga katutubong wika. Rollins! Muli! Ako si Apple! Ako si Ruth! At ako naman si Jade! Isang mapagpalayang buwan ng wika sa inyong lahat! Bye-bye!